Hello sir, magandang gabi po. Bagong followers po ako. Pasensya na po sa disturbo. Taga Isabela po ako. Gusto ko din po sanang humingi ng advice, sir. Actually po, ako po ang nagkamali sa mister ko. Pero bago ko kasi ito nagawa sa kanya, nang bababae kasi siya dati. Marami din pong nakapagsabi sa akin, mga kakilala ko na malapit lang sa bahay namin. Kaya sa sama ng loob ko, nagtry ako makipagrelasyon sa online dahil OFW po ako sa Kuwait dati. To cut the story short, pagkatapos ng kontrata ko, dumaan po ako sa karelasyon ko online sa lugar nila. 3 days ako doon pero taas no po akong magsabi na wala pong nangyayari sa amin sa tao na yun. Dahil hiwalay naman ang kwarto ko kapag natutulog na kami. At napakamarespeto niyang lalaki. Kaya wala talagang nangyayari sa amin. After 3 days ko sa kanila, pag uwi ko sa amin, hindi ko napansin yung ticket ko na halongkat ng mister ko kaya nalaman niya na 3 araw na nakalipas ng pag-uwi ko. Pinagsimulan yon ng matinding away namin kaya napilitan ako na magsabi ng totoo sa kanya na dumaan ako sa kaibigan ko online. Pero sinabi ko sa kanya na wala talagang nangyayari sa amin ng taong yon. Pero hindi siya naniniwala, pinagpipilitan niya talaga yung masamang iniisip niya. Sa ngayon, pinatawad naman niya ako kaya lang naghihiwalay muna kami pansamantala para makarecover daw siya sa mga nangyayari. Ayaw ko sana Kuya Ting na maghiwalay kami dahil 3 ang anak namin. Oo, aminado naman ako na nagkamali ako sa pakikipagrelasyon pero malinis ang konsensya ko na walang nangyayari sa amin ng lalaki. Sana mapansin niyo Kuya Ting ang mensahe ko. Salamat. Hello po ma'am, magandang araw po sa iyo. Bago ko po sagutin ito, nais ko munang magpasalamat sa mga sumusubaybay sa mga video natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. At ngayon pa lang, humihingi na po ako ng pasensya sa iba na hindi ko ma-replyan kaagad ang mga message nyo. Pero sisiguraduhin ko po na mabasahin ko po ang mga mensahe nyo. At huwag po mag-alala dahil secured po ang privacy natin dito. Kung idaan ko sa video ang magiging payo ko sa inyo, wala po akong pangalang babanggitin. At 2 video lang po ang pinakamataas na magawa ko everyday. Kaya siguro first message, first serve lang po muna tayo, okay? Maraming salamat po. Ma'am, dito po sa problema mo, doon sa part na sinabi mong napatawad ka na ng mister mo, masaya po ako doon. Kahit yun muna ang setup ng relasyon nyo ngayon, kumbaga distansya lang muna. Wala tayong magagawa kung yan ang gusto ng mister mo sa ngayon. Dahil aminado ka naman na nagkamali ka. Kumbaga ikaw yung taya, kaya magtiis-tiis ka muna hanggang makarecover siya. At maibalik nyo ang dating masayang pamilya nyo, ma'am. Kahit sino naman kasi ma'am, hindi talaga matutuwa doon sa ginagawa nyo. Bakit po kasi pumunta kayo doon sa lalaki mo? O sabihin na lang natin kaibigan mo dahil ayon sa sinabi mo dito, wala pa namang nangyari sa inyo. Dapat sana dumiretso ka na lang sa pamilya mo dahil namimiss ka rin nila, hindi lang sa mister mo, kung hindi pati sa mga anak mo. Ayaw ko pong sisihin ka ma'am dahil nangyari na yan at hindi na rin makakatulong sa iyo yun. Pero alam nyo po bang mabait pa itong mister nyo? Dahil hindi mo nabanggit dito na sinaktan kanya pisikal. Tanging yun lang ang ginawa niya sa'yo, ang dumistansya ka muna. Kaya wala ka talagang magagawa kung hindi sumunod muna. Alam mo ma'am, sa totoo lang bilang isang lalaki, napakahirap po paniwalaan na walang nangyayari sa inyo nung tao na yon sa loob ng 3 araw na magkasama kayo. Pero ganun pa man, ikaw lang po ang nakakalam sa lahat ng mga ito. Kaya tulad ng sabi ko, magtiis-tiis ka po muna. Tiwala po ako na maayos nyo yan dahil pakiramdam ko mahal ka rin itong mister mo. Kahit sa kabila ng mga nagawa mo, napatawad ka rin naman niya. Kumbaga sinubok ka lang ng mister mo sa sitwasyon nyo ngayon, alam ko sabik na rin yan sa'yo pero pinili niya munang dumistansya dahil baka yun ang paraan niya para mapagaan ang loob niya. Doon naman sa sinabi mo na nambababae siya dati, hindi na kasi valid na dahilan para mas lalo mo pang sirain ang pamilya nyo. Tingnan mo po yung naisip mo na paraan, mas napalala pa ang sitwasyon nyo. Iwasan po natin yung blaming game kasi hindi talaga nakakatulong. Minsan yung iba sinasabing lumang tugtugin na lang yan, katuwiran na yan kapag nahuli kasi sabay banat ng ganyan, di ba? Sa ngayon ma'am, habang ganyan pa ang sitwasyon nyo, unti-unti mo itong ipakita sa kanya na willing kang ayusin ulit yung nasira nyong relasyon. Alang-alang sa mga anak nyo. Magpakumbaba ka sa pagkakataong ito para maayos nyo ang mga problema na yan. Suyuin mo siya, iwasan mo munang mag-pride sa pagkakataon na ito para magkatotoo yung sinasabi mong sana hindi kayo tuluyang magkahiwalay. Okay po?
ang nangyayari sa iyo, ma'am, ay napakalaking aral para hindi na maulit ito. Maraming salamat, ma'am, at sa iyong tiwala. Paalam.